Walang naniniwala kay Sara Duterte kaugnay po ng inihain na petisyon nito pong si Attorney Israelito Torrio na wala daw po siyang kinalaman doon. Ayon po dito kay House Committee on Public Accounts Chairman, Congressman Terry Ridon. I beg to disagree, Congressman Ridon. Mali po kayo, no? Pasensya na po kayo, Congressman Terry Ridon, ha? Marami pong naniniwala kay Sara Duterte. Yung iba nga ngayon nanonood sa aking programa ang mga tatanga-tangang Duterte supporter. Paniwalang paniwala po doon po sa sinasabi ni Sara Duterte. Ano ba yon mga tol? Bago tayo magpatuloy, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay March 29, 2026. At kung kayo po ay hindi Duterte supporter, huwag nyo po sanang kalilimutang mag-like at kung pwede, pakishare nyo na rin po. Ito pong ating live streaming. Ito po kasi yon, Congressman Terry Ridon. Kaya kung bakit dito po sa balita na amin pong re-reaksyonan sa isang bahagi po ng interview ninyo, sinabi nyo po ang mga katagang parang walang naniniwala na walang kinalaman ang pangalawang Pangulo dito sa petisyon po na ito na supposedly hindi niya alam. Hindi po ako sumasang-ayon dyan, Congressman Terry Ridon. Pero ano ba yung tinutukoy ni Congressman Terry Ridon? Ito po yun Vice President Duterte distances herself from impeachment petition before Supreme Court. Vice President Sara Duterte said she was not consulted by the group of lawyers who filed a petition for temporary restraining order before the Supreme Court seeking to stop the impeachment proceedings against her. Hindi sila nag-consult sa akin kasi hindi ko na iniisip ang impeachment sa panahon ngayon. Iniwan ko na yan lahat sa mga abogado. Yan po Kaya Congressman Terry Ridon, pasensya na kayo May mga naniniwala po dito kay Sara Duterte. Uulitin ko lamang po, yung ilan po nga ngayon nanonood dito sa aking programa, ang mga tatanga-tangang Duterte supporters. Nagko-comment pa, galit na galit, Alam niyo, nakakaawa talaga kayo, pero siguro kung masokista kayo, hindi na namin kayo dapat kaawaan. Dahil kung masokista kayo, mga tatanga-tangang Duterte supporter, yung gustong-gustong sinasaktan ang kanilang mga sarili, nakakatulong pa pala si Top 1 sa inyo dahil nagiging maligaya kayo. Every now and then na nanonood kayo rito sa akin. Biruin ninyo, galit na galit kayo tapos nagiging masaya kayo. O, di ba nakakatulong pa si Top 1 sa mga tatanga-tangang katulad ninyo? O ngayon, ipinagdidiinan po natin yan, Hindi, nagbibiro lamang ako. Sa totoo lang kasi mga tol, hindi naman kapanipaniwala. Ito pong sinasabi ni Sara Duterte na wala po siyang kinalaman dito. Sa katunayan, yung isa nga po doon sa mga abogado na kasama nitong si Attorney Israelito Torion, kasama nila kahapon sa May City of Davao, di ba? Kaugnay po ng pagdiriwang ng kaarawan itong si Rodrigo Duterte. Tapos meron pong isa doon na muntik ng makarma. No, pero hangad ko sa kanya ang kagalingan. Hindi po tayo naghahangad ng ill will sa ating kapwa. Huwag po nating tutularan ang mga tatanga-tangang Duterte supporter na laging ipinapanalangin na mamatay na si Top 1. Huwag po tayong tutulad sa mga ganyang tao. Huwag po tayong mangangarap na mapahamak po ang kapwa po natin. Doon lang po tayo sa kung ano ang tama at dapat. Kung meron pong aligasyon, daan sa tamang proseso at yan nga po pinagdadaanan na ngayon sa Committee on Justice. Pero ano po ba itong petisyon na tinutukoy ni Congressman Terry Ridon? Babalikan po natin muli ang balita, mga tol. Panoorin po natin ito. Pinatitigil ng mga abogadong kaalyado ni Vice President Sara Duterte ang pagdinig sa Kamara sa impeachment complaint laban sa kanya. Dumalog sila sa Supreme Court at humingi ng writ of prohibition at temporary restraining order dahil may pag-abuso daw ang House Committee on Justice. Nakatutok si Tina Panganiban. Sa Korte Suprema dumulog ang ilang abogadong kilalang kaalyado ni Vice President Sara Duterte para hinging patigilin ang impeachment proceedings ng House Committee on Justice laban sa mise. Sabi nila, umabuso ang komite nang bumoto itong sufficient in form and substance. Ito po yung tinutukoy na hindi daw po alam ni Sara Duterte yung naging aksyon ng mga abogado pong itong sumusuporta sa kanya sa pangunguna ni Attorney Israelito Torion. Alam po ninyo kung tama po ang pag-iisip ng bawat nanonood at nagbabasa ng mga balita na ito,
Tama po itong si Congressman Terry Ridon. Wala pong naniniwala dito, hindi po tayo ipinanganak kahapon. Kaya nga sa pagbibiro ko na lamang, ang mga naniniwala na lamang po dyan na walang kinalaman si Sara Duterte ay ang mga tatanga-tangang Duterte supporters. Ang third at fourth impeachment complaints laban sa bise. Hiling nilang ideklara ng Korte Suprema na dapat ay dinismiss ang mga impeachment complaint laban sa bise dahil sa pagiging insufficient in form and substance. Iba raw ang standards na ipinatupad sa impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos at laban kay Duterte. Sa bise raw, may fishing expedition ng komite dahil naghahanap umano ito ng mga ebidensya para suportahan ang mga alegasyon. The fourth vice challenge is simple but serious. The House Committee on Justice conduct the strict threshold discipline required by the Constitution and by the House rules on impeachment. It allowed the third and fourth impeachment complaints to survive despite defects in form and substance, and then attempted to cure those defects through a subpoena-driven evidentiary process. Because falling short of that very same standard that they have used and observed, then you are violating the equal protection of the law. Yan, parehas na pong sinagot ng iba't ibang kongresista at kagabi nga po sa naging interview ni Christian Esguerra dito po kay Congresswoman Jinky Luistro, ang chairwoman ng Committee on Justice. Partikular niya pong ipinaliwanag na hindi po totoo itong kine-claim ng mga abogado po na ito na nilabag po yung Equal Protection Clause ng saligang batas. Kaugnay po ng kinakaharap na impeachment complaint nito pong si Sara Duterte in comparison sa impeachment complaint na dismiss ng Committee on Justice kaugnay naman kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang pagpapaliwanag po diyan ni Congresswoman Luistro ay ang impeachment complaint dapat po meron pong personal na participation. At yun po yung hindi nakita ng committee as a collegial body dito po sa impeachment complaint na inihain kay Pangulong Bongbong Marcos dahil ang ebidensya lamang pong ipinepresenta ng mga naghain ng impeachment complaint kay Pangulong Bongbong Marcos ay yung kanyang pirma o pagpirma sa General Appropriations Act. Hindi po yun personal participation. In fact, yun nga po ay mandato ng Pangulo kada taon na pipirmahan niya talaga ang mga bill na may kaugnayan po sa panukalang o mga kaugnayan po sa budget ng ating gobyerno taon-taon. At in contrast, ito pong kay Sara Duterte, meron po talagang personal participation po ito. And bilang abogada, ginamit niya nga po yung terminong res ipsa loquitur or sa English, the thing speaks for itself. Kumbaga, yung mismong ginawa at sinabi mo, hindi na maitatanggi pa. Ano po ba yon? Pinagbantaan po nitong si Sara Duterte sa harapan ng publiko during live streaming noong November 23, 2023, si Pangulong Bongbong Marcos, ang kanyang asawa, ang ating First Lady na si Lisa Marcos at ang dating speaker na si Congressman Martin Romualdez. Doon pa lamang makikita na kagad na malaki po yung pinagkaiba. Meron pong personal participation at siya nga mismo ang gumawa ng pagbabanta na sa tingin po ng collegial body ng Committee on Justice ay impeachable offense. Yung sinasabi naman itong si Attorney Israelito Torion na meron pong fishing expedition, hindi rin daw po totoo yan sapagkat ang mga isinasagawang subpoena ngayon ng Committee on Justice ay may kaugnayan sa mga dokumento na hindi po talaga mahahawakan ng mga complainant considering na ito po ay protected under the law. Katulad po ng mga bank records at saka syempre yung mga financial transactions ng mga naging negosyo nito pong mag-asawang Sara Duterte at Mans Carpio. Ngayon, sa interview po kanina, nito pong si Congressman Terry Ridon, inulit niya lamang din po yung mga punto na yan at saka yung legal standing na tinutukoy or locus standi. Ito po yung personalidad ng mga naghahain ng petisyon sa korte na dapat meron po silang legal na basihan para po makita na talagang meron po silang actionable na petisyon
At sa paniniwala po ni Congressman Terry Ridon at ng mga kongresista na po na ating nireaksyonan, mukhang wala po silang locus standi tungkol po dyan. Papakinggan po natin ito pong naging interview kay Congressman Terry Ridon at maya-maya along the way, babalik din po natin yung naging interview kay Dean Mel Santamaria kaugnay nga po nitong sinasabing legal standing. Panoorin at pakinggan po natin, reaksyonan natin ito mga tol. Ang susunod natin mga kapanayam, isa sa mga miyembro ng House Committee on Justice, si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Magandang umaga, Congressman, and welcome po muli sa Super Radio DZBB. Good morning po. Magandang umaga. Maraming salamat sa pag-iimbita. Maraming salamat din po sa inyo pong palaging pagpapaunlak sa amin dito sa Bantay Balita sa Kongreso. Sir, eto nga at mayroong petisyon yung mga abogadong sumusuporta kay Vice President Sara Duterte. Yung pong petisyon inihain sa Korte Suprema para nga po ihirit na ipatigil sa House Committee on Justice yung pong impeachment proceedings laban po sa Vice Presidente. Ano pong inyong reaction dito, sir? Well, una, nagsabi po yung pangalawang Pangulo na wala daw siya kinalaman doon dahil pinaubayan na daw niya sa legal team. Ito pong bagay na ito. Ang katakataka lang, yung isa doon sa mga petitioner, nandun kahapon Yon, sa pagdiriwang po si Vic ng Rodriguez. kaarawan ng ating pong dating Pangulo Rodrigo Duterte. Magkakasama ho sila doon sa entablado sa Davao City. So, di ko lang alam. Parang wala ho atang maniniwala na wala akong kinalaman ng pangalang Pangulo dito po sa petition po na ito nang hindi po supposedly niya alam. No? But again, ito po ay isang petition na tingin ko ibabasura po ng Korte Suprema dahil wala naman legal na personalidad dito po mga abogado at mga aliado ng pangalawang Pangulo na magsampa po ng kasong ito. Kasi isa ho doon sa mayor na batayan para tumakbo ang mga kasong ganito, kailangan may legal standing. Kaya ang sinasabi ho nila, nagka-file daw sila bilang taxpayers, no? Hindi po pwede yun kasi pagka mga taxpayer suits, kailangan po, ang pinag-usapan dito, disbursement po ng public funds. Yan. Impeachment po yung pinag-usapan natin dito. Ang tanging pwede ho nga mag-challenge na isang impeachment proceeding, ayun po, impeachable official. Katulad po ng pangalawang Pangulo. Pero hindi nila ginawa. Bakit sina Attorney Israelito Torion ang gumawa? Kasi alam niyo mga tol, magba-backfire po ito sa legal defense nitong si Sara Duterte dahil sinasabi nila na noong 2025, wala daw pong due process na ginawa itong House of Representatives kaugnay ng unang impeachment complaint sa kanya. Ngayon, sinusunod po ng Committee on Justice, kaya pagka legal team ni Sara Duterte ang kumwestiyon, parang inconsistent talaga ang mangyayari doon. Ngayon, hindi lang naman si Congressman Terry Ridon ang nagsasalita tungkol po dito. Meron din pong vlog dito si Attorney Rene Bueno. At marami din pong mga kongresista na mga abogado ang nagpapaliwanag tungkol po dito. May mga iba't ibang personalidad na may expertise sa larangan po ng batas ang nagpaliwanag na rin po rito. Isa po dyan, ito pong si Attorney Mel Santamaria. Kaya pakinggan po natin ano ang masasabi dyan ni Attorney Dean Mel Santamaria. Pag-usapan natin ang isyong iyan kasama ang dating Dean ng Far Eastern University Institute of Law, Attorney Mel Santamaria. Magandang hapon po, Attorney Mel, and welcome back sa Arangkada Balita. Magandang hapon sa iyo, Nina at Jack. Attorney Mel, ano po ang reaksyon ninyo dito sa TRO na isinampa ng mga abogado na sumusuporta kay VP Sara? Unang-una, lahat naman ng tao merong karapatan mag-file ng petisyon sa Korte Suprema. Pero kung sasampa mo sa Korte Suprema, dapat ang ground mo, grave abuse of discretion. Hindi lang abuse of discretion, kung hindi lubusang pag-aabuso sa iyong kapangyarihan. Unang punto, meron bang grave abuse of discretion na nakikita sa ngayon sa Committee on Justice? Wala pa, hindi pa nga nagsisimula yung pagdinig nung pinail nila yung petisyon na yan Di ba? Kung nagsimula man doon pa lang sa determinasyon ng sufficiency in form at saka in substance and thereafter in grounds, which is all procedural, no? Yung March 25 hearing, clarificatory hearing po yun na unang araw pa nga lang, more pa nga ng talagang i-establish pa lang ng rules sa mga pagdinig na mangyayari sa April 14,
April 22 saka April 29. Kaya paano nilang masasabing merong grave abuse of discretion doon? Sabagay, ang point naman, sa balita nga na pinakinggan natin, ang tinutukoy daw, fishing expedition. Sapat ba yun? Tingin natin, at saka sa mga sinasabi po ng mga legal expert katulad po ni Dean Mel Santamaria, hindi po yata kasama yon. Discretion. Kaya yan ang batayan. Pangalawa, normally, ang nagpapail yung mga apektado. Yung mga diretsadong apektado sa kaso. Ang diretsadong apektado dito ay si Vice President Sara Duterte. Kaya lang nga, ang sabi ng mga nagain, sila ay mga taxpayer. Kung minsan tinatanggap yun ng Korte Suprema, taxpayer kami, pero dapat pakita mo na ang issue ay transcendental issue. Talagang long range ang effect nito sa Pilipinas. O kaya, tama, dapat merong kang sinasabing nagkakaroon ng illegal disbursement. O may constitutional issue na naman, no, na matindi. Pero yan ang mga grounds para maiyain mo bilang taxpayer. At pangatlo, ang tingin ko dito, hindi mismo si Sara Duterte, Vice President, ang nagain. Kaya hindi siyang nagain. Sa tingin ba ni Sara Duterte, he could tolerate the whatever discrepancy sa House of Representatives? Pwede niya na bang i-waive yun? Gusto niya na bang tumuloy yun para isampa na sa Senado? So hindi natin alam. So yung mismong apektado, hindi natin alam ang kagustuhan niya. So doon na lang magtataka ka na rin, bakit kaya final ito? No? Kung ang mismong tinatamaan ay hindi mukhang interesado dito. Maliban na lang kung bukas mag-intervention siya. And attorney, ito nga legally talaga bang pwede siya patigilin ng SC? Kumbaga nangyari na to noon, pero iba naman yung naging grounds, di ba? Parang ang sinilip ay yung 1-year bar. Pero anong grounds ang pwede nilang patigilin itong nagaganap ngayon sa Kamara at considering na co-equal branch sila? Palagay ko, hindi ito ititigil ng Korte Suprema. Dahil yung dating kaso, nung nanalo si Sara noong July 2025 at noong 2026, ayun, humingi rin ng TIA. Gilan ng Senado, hindi binigyan. Sapagkat nire-respeto ng Korte Suprema ang pagka-co-equal body. Kaya nga, nagulat tayo lahat, dumiretso na sa desisyon noon. Biglang nagkaroon tayo ng desisyon, pero hindi binigyan rin ng TRO. Sapagkat yun nga ay paggalang sa isang co-equal body. Medyo hindi maganda yung signal nila, no? Pero maliwanag po yan na sa nakalipas na panahon, yung ganitong uri ng sitwasyon, hindi po yan kakatigan ng Korte Suprema yung pag-i-issue ng TRO kasi co-equal ito pong sangay ng gobyerno, no? Ang Congress at saka ang judiciary ay pantay lamang po ito sa harap ng ating saligang batas. Hindi pa pwedeng saklawan ng Korte Suprema ang trabaho ng Kongreso. Kaya ako, naniniwala po ako dito sa sinasabi ni Dean Mel Santamaria na yan po ay hindi kakatigan, hindi po papaboran ang hinihingi pong TRO nito pong sina Atty. Israelito Torion para po patigilin nga ang pagdinig na nangyayari ngayon sa Committee on Justice. At malamang sa malamang, itong mga susunod na araw o linggo, maglalabas po ng denial ang Korte Suprema kaugnay po ng prayer na yan ng kampo ni Israelito Torion para po mag-issue sila ng TRO. Balik po tayo dito po kay Congressman Terry Ridon. Pakinggan po natin patuloy ang interview. Alam po ninyo, pangalawa, lahat po ng mga binabanggit po nila, wala naman hong batayan Kasi meron po nga express na kapangyarihan ang Kongreso sa ilalim ng konstitusyon at ilalim po ng aming rules na mag-conduct po ng hearings para sa impeachment. At pangalawa, kasama ko sa kapangyarihan ng pagkakaroon po ng pagdinig ay yung pong pag-i-issue po ng mga subpoena laban sa mga tao at laban sa mga dokumento na gusto ko namin pasulputin sa amin pong mga pagdinig. So, Congressman, bigyan diin na po natin. So, para sa inyo po, no, sa inyo ay walang nilabag ang House Committee on Justice sa ginagawa niyo pong impeachment proceedings. Absolutely, wala akong linalabag, no? Dahil nasa ilalim po ito ng konstitusyon, nasa ilalim po ito
ng House Rules. Tama. Ang mga naniniwala lang naman na merong pong paglabag, itong Committee on Justice, yung mga tatanga-tangang Duterte supporter, kasi tinatanga po sila ng mga actually meron naman po talagang alam sa proseso. Katulad po nitong sina Attorney Israelito Torion at Vic Rodriguez, 10 ng mga abogado nitong si Sara Duterte. Kaso lang, ang problema, naniniwala. Sa bagay, maniniwala talaga ang tanga. Yung iba nga, nanonood pa rin patuloy dito sa ating programa. Ang dami tuloy nanonood sa Facebook, 300 plus combined. 3 pages po tayo live Samantala dito sa ating YouTube, isa lamang. 500 lamang ang manonood natin. Kaya wag nyo sanang kalilimutang mag-like. No, mga tol, kung kayo po hindi mga tatanga-tangang DDS at kayo namang mga tatanga-tangang Duterte supporter, wag nyo rin kalilimutang mag-dislike. Balik po tayo dito, mga tol. On impeachment. Nagreklamo sila patungkol po dito sa pag-i-issue daw po ng subpoena. Pero kahit ano pong pagdinig, kahit po dun sa usapin ng preliminary investigation ng mga piskal, hindi naman ako kailangan yung kompletong mga ebidensya at the time of filing So, pwede magkaroon po yung piskalya ng una ng clarificatory hearings at pwede rin po siyang magpa-issue ng subpoena laban sa mga dokumento at mga iba pang ebidensya. So, wala akong batayang sinasabi nila na ito po ay isang malaking fishing expedition, lalo higit. Meron pong buong kapangyarihan ang Kongreso at ang komite na mag-issue po ng mga subpoena laban sa mga dokumento at lahat po ng mga ibang ebidensya para magbigay mo talaga ng paglilinaw dito po sa lahat ng mga paratang ng mga complainants po natin. Opo. Congressman Ludon, kasi ang sinasabi ho ng camp ng Vice President ay yung ginagawa ng Kamara ay dapat sa trial proper nangyayari, dapat sa Senado na siyang tagapaglitis. So yung pagpapasabina, Bago yan natin putulin yung interview na yan at balikan po natin yung naging interview ni Christian Esguerra dito po kay Congresswoman Jinky Luistro. Pakinggan, panoorin po natin ito at reaksyonan natin, mga tol. Impeachment and even the decision of the Supreme Court in 2025 both require for a hearing of the impeachment complaints. And I think the comparison is there, it's quite obvious, no? Yung naging basihan nga ng kanilang petition last year at saka itong panibagong petition ngayon. Which gives me the impression na hindi kaya takot lang Yan. sa mga ebidensya, kaya ayaw sagutin. Well, Takot lang. Yan ang hindi nila maikakaila. Kahit itong mga tatanga-tangang DDS no? Ang alam lang nilang argumento ad hominem, kaya nakakarinig kagad sila ng tatanga-tanga sa akin. Kung walang nanonood na tatanga-tangang DDS sa atin, hindi naman ako magsasalita ng mga tanga sa mga yan no? At katulad din ng sinasabi ni Ronald Llamas, no? Kapag ayaw humarap, maliwanag, kurap. it's hard to speculate, no? But, Christian, sometimes things become so obvious, no? Kasi this is the second time already, no? In spite of the seeming readiness of the Vice President to answer the allegations. Gusto nga bloodbath mukhang dinadaan lagi tayo sa di ba? Dinadaan lagi sa mga teknikalidad o legalidad. Noong hindi pa dumadating sa prosesong ganito, ang banat pa nitong si Sara Duterte, gusto niya bloodbath. Tapos nung gumugulong na yung impeachment complaint laban po sa kanya, daanin na lang natin sa teknikalidad. Ano ang tawag doon? Takot ba? O kurap kasi ayaw humarap? the issues of technicality, even when there is no technical issue, pinipilit nilang mag-insinuate ng technical issues just to do away with the impeachment process, no? At syempre, tayo naman sa Justice Committee, because we are aware of the diligence and the caution that we've been exercising since day one of our impeachment proceedings, we feel sad na bakit ganito? Why not instead answer the allegations para to realize the mandate of accountability? Yan ang After all, pinaka-best. ito ang mandato ng saligang batas Ang sabi sa atin, public office is a public trust. Public officials must be accountable to the people at all times. Then, let us be answerable. Let us be accountable to the people. After all, 2024 pa itong allegations na ito. It's about time
sagutin na and do away with discussion of technical issues. After all, the Justice Committee, in all fairness, have been so compliant with all Tama. Alam niyo mga tol, kung itong mga DDS po na ito, no? Hindi naman lahat tanga ang mga DDS. May mga nag-iisip diyan. Dalawa lang naman 'yan eh. Mga tangang Duterte supporter at mga nang tatanga sa kanila, no? Pero dapat basic 'to eh. Sa Article 11 nakalagay po ito, no? Kung kayo'y nagbabasa ng konstitusyon, mga DDS, dapat alam na alam niyo po ito eh. Nakalagay po dito accountability of public officers. Ito po yung binanggit ni Congresswoman Jinky Luistro. Section 1, public office is a public trust. Public officers and employees must at all times be accountable to the people, serve them with utmost responsibility, integrity, loyalty, and efficiency, act with patriotism and justice, and lead modest lives. O ipatagalog natin kay ChatGPT, translate in Tagalog, o para mas maunawaan ng mga DDS. O sabi po dito, in Tagalog ang pampublikong tungkulin ay isang pampublikong tiwala. Ang mga opisyal at empleyado ng pamahalaan ay dapat sa lahat ng oras ay managot sa taong bayan. Paglingkuran sila ng may pinakamataas na antas ng pananagutan, integridad, katapatan, at kahusayan. Kumilos ng may pagkamakabayan at katarungan at mamuhay ng simple. No? Pero sa nakikita natin kay Sara Duterte, parang wala po yung katapatan eh. Ngayon, siyempre, mga akusasyon po iyon, kaya dapat pinaka-best talaga sagutin. Para mawala na po itong pag-aalinlangan ng taong bayan. At tayo, bilang mga naniniwala sa akusasyon sa kanya, kung meron naman palang katotohanan ang sinasabi niya na wala siyang kasalanan, di para tayong sinampal, pahiya tayo mga tol, kaso lang hindi mangyayari yung kung dadaanin nila sa teknikalidad o legalidad. all the requirements, be it the rules of impeachment, the Constitution, and the decisions of the Supreme Court. Buti lang, hindi po ako congressman dahil ako at least pwede ako mag-speculate. Tingin ko kasi takot lang. Anyway, that's just my side comment. Okay, tapuntahan natin itong binanggit na rin naman ito ng kanyang kampo before na meron sila binabanggit na supposed double standard with the way your committee handled the impeachment complaints against the president and those against the vice president. Specifically, ang binanggit na sa petition, the assailed complaints were allowed to survive threshold review under a far more permissive standard than the House itself had just applied in the impeachment complaints against President Ferdinand Marcos Jr. And the process then escalated into subpoenas, hearings, and compulsory process designed to search for the proof the pleadings Yan yung failed sinasabi to ni allege Torion. on their face. Dalawang punto yung binabanggit dito sa parang Pakinggan natin yung sagot ni dalawang punto po binabanggit Congresswoman Jinky. sa mga viewers natin. Dalawa lang, double standard, tapos fishing expedition. Doon muna tayo sa double standard, no? About the double standard, Yeah. Christian, no? There's a very big disparity between the impeachment against Ito na yung binanggit ko sa inyo kanina, pero mas maganda pakinggan natin kay Congresswoman Luistro. BBM and the impeachment against the VP, no? Yung impeachment against the president, there is no evidence really that establishes his personal participation to the allegations of offenses. Like for example, may allegation ng corruption against the president. What is the evidence? Ang sinasabi nila is the signing of the GAA. The corruption happens in the implementation. The signing of the GAA is part of the duty of the president. At hindi naman doon nangyari yung corruption. So what the justice members are trying to look for, ano bang ebidensya na nagpapatotoo na ang presidente ay bahagi ng korupsyon dito sa mga flood control projects? On that question, the complaint failed, no? So ang nawala is the evidence that establishes personal participation. Yun ang nawala sa impeachment against the president. Comparing it to the impeachment complaint against the vice president, let us take threat for example, no?
May video. Anong sabi ng justice members? Res ipsa Res ipsa loquitur, no? Pero ito po yung video, ipanood muna natin. The thing speaks for itself. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil na hanggang hindi mo magpatay sila. And then he said yes. Oh. At alam niyo ba, si Fiscal EJ, may isang taon na ang nakalilipas, malakas ang paniniwala niya na yan po ay talagang impeachable offense. No? Hanapin ko po yung video kaugnay po ng threat na yan ni Sara Duterte. Ito, pakinggan po ninyo yung vlog ni Fiscal EJ dyan. Pag-uusapan natin ang Article 1 ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ang kanyang mismong pag-amin sa isang live stream noong November 2024. Ito talagang talasan po ninyo ang pangunawa natin dito kasi napakaganda po ng vlog na ito. Dito ipinaliliwanag ni Fiscal EJ na sa kanyang legal point of view, meron pong pananagutan. Ito pong si Sara Duterte kaugnay po noong November 23, 2023 meltdown niya na yun, ano? Tama ba yung petsa? November 23? Baka magkamali ako. Balikan nga natin yun. Umano siya ng assassination plot laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez kung sakaling siya ay mamatay. This is not tabloid gossip. Ito ay isang public admission ng isang mataas na opisyal ng gobyerno, ang Vice President mismo, na sinabi niya sa harap ng publiko at hindi niya kailanman binawi. I'm sorry, nagkamali ako. I stand corrected. November 23, 2024. Nangyari po yung meltdown ni Sara Duterte kung saan pinagbantaan niya ang buhay ng ating Pangulo, ng unang ginang at ng dating Speaker. Salamat, Yolanda Heartmind, sa inyo pong super sticker. Tuloy po natin pakinggan si Fiscal EJ, mga tol. Now, under the 1987 Constitution, isa sa mga grounds for impeachment ay ang tinatawag na other high crimes. Now, you might ask, hindi naman siya convicted ng anumang krimen fiskal. So, pwede ba ito? The answer is yes. Other high crimes doesn't require na may conviction sa korte or that a law was broken. Ang batayan ay ang bigat ng kasalanan at ang epekto nito sa tiwala ng publiko at integridad ng posisyon. Hindi man ito classified immediately as a penal offense under the revised penal code or under any special penal law, the mere act of contracting someone to kill the president, kahit conditional, is an act so grave na hindi pwedeng i-dismiss as emotional outburst only. Narinig nyo? Hindi pwedeng, hindi, galit lang ako. Kaya ako nasabi yan. Hindi pwede yun, She confessed to orchestrating a retaliatory assassination plot. To me, this undermines her fitness to hold public office. The term high crimes need not be codified as criminal acts. They are defined by their extreme immorality, threat to public order, and utter incompatibility with the dignity and responsibilities of a national office. In short, kung ang pagkilos mo ay sapat na para masira ang tiwala ng taong bayan, it can be considered a high crime under the 1987 Constitution. Isa pang ground sa ilalim ng Article 11, Section 2 ay ang betrayal of public trust. Ito po ang catch-all provision ng saligang batas. Hindi kailangang may krimen, basta may ginawa kang labag sa ethics, integrity at oath of office mo, pwede kang ma-impeach. The phrase betrayal of public trust is broad, meant to catch acts na hindi man kriminal ay morally reprehensible. It reflects a violation of the oath of office to preserve and defend the Constitution and the President as its chief executor. Dito nga, ang light pa nung paliwanag ni Fiscal EJ, hindi man kriminal pero morally reprehensible. Pero syempre, alam naman natin na ito po'y maaaring criminal act,
Dahil grave threat po yung ginawa ng Vice Presidente noong November 23, 2024 na pagbantaan ang buhay ng mga personalidad na binanggit po natin. Public officials po are expected to uphold democratic institutions, not premeditate their destruction. When the Vice President, in her capacity as the second highest official in the land, publicly announces na may inutusan siyang tao para pumatay sa Pangulo, just in case she dies, that's not just a lapse in judgment. That's a full betrayal of the ethical standards expected of her office. Mas grabe pa ito kung tutuusin dahil sinabi niya ito ng buong linaw at inulit pa sa iba't ibang forums. May intensyon, may kumpiyansa, walang remorse. May ilan ding nagsasabi na, hypothetical lang naman yun kung sakaling mamatay siya. That argument po doesn't hold water. Parang sinabing pag namatay ako, pumatay kayo. That's still solicitation of violence and it shows a deeply disturbing mindset. Hindi siya private citizen making private plans. She's a sitting vice president commanding public trust and representing the nation. The Constitution doesn't excuse you from morality just because you say your plans take effect after your death. The problem is not the condition. It's the intent and mindset behind it. Public officials are bound by their oath regardless of circumstances. Now, let's go deeper. Hindi lang ito tungkol sa kanya. Ito ay banta sa ating democratic institutions. What she admitted to strikes at the core of democratic stability. A vice president plotting vengeance via extrajudicial killing, even conditionally, is tantamount to creating a political climate of fear and violence. Kapag ipinakita ng isang opisyal ng gobyerno na okay lang magpa-assassinate, ano ang sinasabi nito sa military, sa pulis, sa publiko, sa susunod na henerasyon ng liderato? If she normalized the idea of assassination as an acceptable political tool, anong epekto nito sa credibility ng gobyerno? Actually, nasagot na ito sa panahon ng panunungkulan ni Rodrigo Duterte. 'Di ba? Kill them all. No? Bakit itong si Acerto buhay pa? Nagtago tuloy si Acerto. Tapos, maraming mga politiko na sinabihan si Duterte na finish sila, katulad ni tatay ni Kerwin Espinosa. Kinalaunan ni Reid, nasa loob po ng BJMP yun, ha? Sinerba ng search warrant, tapos nanlaban. Patay. Ganon yung mga pangyayari kapag ka ang politiko nagsasalita ng mga ganitong bagay. Kaya dapat ito talaga maturuan ng leksyon. No? Sa case ni Vice President Sara Duterte, or should I say, the President wannabe, dapat talaga mauwi ito sa impeachment. No? Balikan po natin ang interview kay Congresswoman Jinky Luistro. Sa loketor. Yan. Anong personal participation ang hahanapin mo when it is the Vice President herself uttering the words of threat in the video that was seen by the whole world? That threat which is addressed to the President, the First Lady, and the former Speaker. So question of personal participation, it's there. Tama. Because it is the Vice President herself uttering words of threat and even saying that she has hired an assassin. Di ba? Tandaan natin yun, mga tol, ha? Yung sinambit ni Congresswoman Luistro, res ipsa loquitur. Ha? In English, that thing speaks for itself. No? Kung ano yung sinabi mo, ginawa mo, ayun na yun sa Tagalog. Di ba? Nagbanta siya, ayun na yun. Wala na pong paligoy-ligoy pa. Kaya wag nilang sabihin na hindi niya ginawa yun. Ito po, tuloy po natin pakinggan ang interview kanina kay Congressman Terry Ridon. Yung balak na pagpapatawag sa mga testigo, pagpapakuha ng mga dokumento, sa Senado na daw ho yun dapat. Sa madaling salita, sinasabi nila unconstitutional yung ginagawa ng Kamara. Nagiging trial na. Tapos sinabi pa ng chairperson Yung word na mini trial. Trial daw po yung ginagawa. Hindi yan totoo. Ang totoo ho, iba yung takot ng kampo ng pangalawang Pangulo doon sa pagpapasulpot po ng mga dokumento. Partikular yung pong mga SALN, partikular yung pong mga dokumento ng buwis, mga BIR records, ITR records.
Naniniwala ba kayong ibayo ang takot, ha? Lubos na natatakot itong kampo ni Sara Duterte or mismo si Sara Duterte sa mga nangyayari ngayon diyan po sa Committee on Justice? Ako naniniwala ako diyan kasi magkakaalaman na ito mga tol eh. No? Once and for all, malalaman na po ng publiko kung totoo, for example, ang sinasabi ni Ramil Madriaga, once na siya po'y masuri ng Committee on Justice sa pamamagitan ng pagpapatunay niya dito po sa kanyang sworn affidavit na kinalaunan kapag umakyat sa Senado, doon niya po sasabihin ang lahat ng mga nalalaman niya sa isang paglilitis. At ito na rin po yung pagkakataon na makikita natin kung nagsisinungaling ba itong si Antonio Trillanes. No? Kasi matagal nang sinasabi ni Trillanes ang mga akusasyon niya rito sa pamilya Duterte. Partikular sa mag-amang Sara at Rodrigo Duterte na meron pong bilyones na pera ang naglabas-pasok sa bangko po nila. At ang mga pera po daw na ito, di umano, galing po sa dividendo ng illegal na droga. Yan. Kung hindi po totoo yan, yari tayo, pahiya po tayo. Pero bakit dinadaan nila sa teknikalidad at legalidad? Bakit ayaw na lang nila daanin sa tamang proseso kung saan sasabihin lang naman nila, walang katotohanan ang sinasabi mo, Antonio Trillanes? Yan ba ang mga ebidensya ninyo? Hindi totoo yan sapagkat ito ang ebidensya namin. Isasampal ko sa pagmamukha mo. Oh, hypothetical lang yon. Siyempre, di naman nila pwedeng gawing sampalin si Antonio Trillanes. Ang gusto lang naman manampal kay Antonio Trillanes ang totohanan, si Rodrigo Duterte, noong hearing sa Quadcom. Kaso lang, nung pumayag si Trillanes, hindi na siya mananampal, mambabato na ng mic. Kasi bakit mga tol? Huli na siya eh. Hindi umubra yung kanyang bravado. No, yung kanyang pagtatapang-tapang ng pagsasalita sa harapan ng publiko dahil yung isa papayag na masampal, pumayag lamang siya na magpirma sa waiver at once and for all makita na kung ano talaga yung nilalaman po ng mga bank records po na yan. First sa mag-asawa Duterte Carpio at kanila pong mga kumpanya at yung pong mga corporate documents ng pong mga kumpanyang linista sa kanila pong salin. Kasi doon po mapapakita sa taong bayan na hindi ho talaga mapapaliwanag yung pong discrepancy ng net worth ng 88 million at yung pong cumulative salary ng 30 to 40 million. Hindi ho nila mailalatag po doon sa mga financial statements ng mga kumpanya at na kanila pong tax payments, yung pong 50 million na wealth gap. In the next coming days, lalabas po at darating na po sa lamesa ng komite yung pong mga financial statements ng mga kumpanya. Magkakaalaman na, mukhang hindi na talaga ito mapipigil. Kaya siguro atat na itong si Atty. Israeli Totorion na makakuha ng TRO sa Korte Suprema. Kasi pag hindi po sila nakakuha ng TRO, ito pong sinasabi ni Terry Ridon, biruin nyo, sa mga susunod na araw, mapupunta na sa kanila yung mga bank o yung mga dokumentong may kaugnayan sa subpina na yan. No? At doon, masusuri na nila, ay, totoo pala, ay, hindi pala totoo, pahiya tayo. Anong kinakatakot ngayon ng kampo ni Sara Duterte kung hindi naman pala totoo? Di pahiya tayo mga tol. Kasi ako bilang vlogger na matagal lang tumututok dito, talagang yan po ang paniniwala ko, may pananagutan. Itong si Sara Duterte, mapapahiya talaga ako dito. At kapag hindi totoo ang mga alegasyon kay Sara Duterte, titigilan ko na siya at magbablog ako, humihingi ako ng paumanhin sa kanya. Pero hindi ako kakampi kay Sara Duterte, no? Hihingi ako ng paumanhin. Sabihin ko, patawarin ninyo ako. President wannabe Sara Duterte, nagkamali ako. Pero hindi mangyayari yon mga tol. Kasi unang-una, ang basihan ko kung bakit ma-impeach itong si Sara Duterte ay yung pagbabanta niya sa Pangulo. Hindi na maitatanggi po yun. Yung mga ITR payments ng mag-asawang Duterte Carpio. Apo, muli na Hindi ko hindi ho mag-aabot-abot. Yung pong mga sinagmit at binayaran at kinita ito pong mga kumpanyang ito. Impeachable offense po ba yun? Tingin ko, kasi unexplained wealth po yun eh. Hindi ho ba? Ill-gotten wealth ang pinag-uusapan doon. Pagka hindi ho natin naipaliwanag, yung pong pagkakaiba, nung pong net worth na 88 million at yung cumulative salary, yung prima facie finding, ay ito po ay unexplainable wealth. No? So, ibig sabihin, doon natin makikita sa mga dokumento pong lalabas, pagka ho, ang nailuwal po niyan, 200 million to 400 million in revenue, wala tayong pag-usapan. Pwede ho ilaglag yung pong ground na yon. Pero oras na
mas mababa sa 200 million in revenue over the course of 17 years. Yung po kinita ng mga kumpanya at ng mag-asawang Duterte Carpio, labas sa kanila pong sahod. Ang itsura po nun, unexplainable wealth po yun. Pero kailangan ho ba, Congressman, na magpakita na ang camp ni Vice President Duterte ng patunay o ng justification dun sa kanyang, sabi nyo nga po, unexplained wealth, o sa Senado na ho yun? Hindi mo natin kailangan magpakita. Wag ho natin linlangin yung mga tao. Huwag niyong linlangin ang mga tao, no? Hindi si Sara Duterte ang magpapatunay, no? Kung hindi yung mga dokumento na nasa mga institusyon. Kaya nga po sila sinubpina eh. 'Di ba? Tama na ba yung pronunciation ko? Subpina. Tuloy tayo sa pakikinig po dito. Pangalang Pangulo po yung inaasahan natin magpasulpot na ebidensya. Ang mga subpina ay hindi po laban sa kanila. Ang mga subpina ay laban po sa BIR, laban po sa SEC, at pag bank accounts po yung pinag-usapan, laban po sa mga bangko at AMLAC. So, yung pong karapatan laban sa self-incrimination, ginagalang ho natin. Hindi ho natin pupelsahin ang pangalawang Pangulo magpasulpot po ng mga dokumento. Meron din po akong isang nabasa, si Attorney Michael Powa, isa po sa mga member ng defense team ni Vice President Sara Duterte. Ang sabi niya may possibility na questionin din po kasi yung mga pagpapasabpina po ng House Committee on Justice. Your thoughts po? Walang problema. Malaya naman ho sila. Actually, ang inasahan nga ho natin dapat ng pangalawang Pangulo po, yung pong magsampa. Dito pong kaso po na ito. Di ba? Pero yung pong kaso as submitted ng mga aliado at ng mga abogado, pero hindi opisyal na abogado at hindi kumakatuan sa pangalawang Pangulo, ito po ay tingin ko ibabasura po ng Korte Suprema. Kaya ang sinasabi ko namin, hanggat wala akong temporary detaining order, magpapatuloy po yung mga subpoena, magpapatuloy po yung mga pagdinig ng House Committee. Kakaba-kaba na ang mga sumusuporta kay Sara Duterte. Kasi pagka nagkalabasan po ng katotohanan, masisira yung iniidolo nila sa mga kapwa nila Duterte supporter. Kasi sa totoo naman mga tol, sirang-sira na si Sara Duterte sa majority ng mga Pilipino. 'Di ba sa latest survey nga ng Pulse Asia, pinagmamalaki lagi ng mga Duterte supporter na pabor lagi yung survey dito kay Sara Duterte. Pero sa latest survey, nilabas po doon na ang isa sa basihan kung bakit walang tiwala ang taong bayan kay Sara Duterte ang issue ng korupsyon sa kanya. 51%. Ang survey rating na 'yon. Majority po 'yon. No? Dahil po sa issue ng korupsyon. Kaya yun siguro ang kinakatakot nitong si Attorney Israeli Tutorion at Vic Rodriguez. Nako, hindi na natin mauuto ang mga tatanga-tangang Duterte supporter pag nagkataon. Sa pinakadulo. Opo. So, ibig po sabihin, yung pong inilatag ng mga petsa this coming April para po sa impeachment proceedings ay magpapatuloy. And kailan po yung target po ng House Committee on Justice na maiakyat sa plenaryo naman yung inyo pong committee report, sir? Well, magtutuloy-tuloy po tayo hanggang Abril. No? So, pag-decision po ang komite kung kailangan pa ho ng mga dagdag na mga pagdinig. No? Pero I think naman, ilan lang naman ho yung mga grounds po na natitira. Hopefully within the entire month of May, matatapos ho tayo at makapaglatag na ho tayo ng report sa plenaryo by the end of... Mga tol, makasingit lamang, out of topic po ito kasi nakita ko sa balita, handa si dating Senador Antonio Sani Trillanes Diport na maging miyembro ng gabinete ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kung makakatulong sa maraming Pilipino ang pwestong iaalok sa kanya. Sang-ayon ba kayo dito mga tol? Na maging miyembro ng gabinete? Ito pong si dating Senador Antonio Trillanes. Paki-comment nyo naman, out of topic po ito pero naisingit ko lamang dahil naalala ko bigla No? Gusto kong malaman ang consensus ng mga manonood po natin dito. Kung kayo po'y sumasang-ayon na maging miyembro ng gabinete. Kasi sa darating po na Mayo, I'm still hoping na ang ating sinusuportahan katabi ko dito sa screen na si Attorney Benhur Abalos makabalik sa gabinete ng ating kasalukuyang gobyerno. No? Napakagaling ni Attorney Benhur Abalos. Pero siyempre sa isang banda, ito nga po, willing si dating Senador Antonio Trillanes na maging miyembro ng gabinete. Sana mapagbigyan siya, no? Mukhang marami pong nagsasang-ayon, no?
halos lahat sumasang-ayon. Maliban sa mga tatanga-tangang Duterte supporter, sigurado tayo, hindi sasang-ayon ng mga yan. No? E yan po kasi malalaman natin sa darating po na Mayo. Kapag ka natapos na po yung one-year ban rule sa mga natalong kandidato sa nakaraang halalan. O balik po tayo dito sa pakikinig kay Congressman Terry Ridon. Opo, and ngayon po, Congressman Ridon, gaano po kayo kakumpiyansa na makukuha niyo po yung numero? Siyempre, 105 po yung kailangan, di ba? Numero from the committee and from the plenary. Yes, kasi sa Justice, parang sinasabi nila, parang sure na yan. Sure na. Pero pagdating po sa plenaryo, gaano po kayo ka-confident na ma-meet nyo po yung 105 o baka mag-exceed pa yung numero po para po maituloy talaga itong impeachment laban sa Vice Presidente? Katulad po ng lagi na ho natin binabanggit, babalik lang ho tayo dun sa boto on substance. Yung pong boto on substance ay 54. Ang kailangan po para umabot ng 105, 106. Oy mga tol, may paalala dyan si Fiscal EJ. I think naman ito ay valid na observation no? Kasi tama rin naman yung punto niya rito. Kaso lang siyempre personal point of view yan ng mga kongresistang natatanong personally kung meron po ba silang paniniwala na meron ng sapat na bilang. Pero katulad po ng sinasabi ni Fiscal EJ, observation niya ito, valid criticism ito. Sabi niya kasi, legal point of view, statements like this are problematic because they border on prejudgment. Tama naman po yun. The evidence hasn't even been heard. Yet, the outcome is already being counted. That signals a conclusion before the process is complete. Mali. O, yan po, observation ni Fiscal EJ yan. Pero siyempre, ang tugon naman natin dyan, sila po ay tinanong individually. May mga konteksto po kasi ito, katulad nung naririnig po natin dito sa interview kay Congressman Terry Ridon, tinanong siya. Kaya sa point of view niya, yun yung paniniwala niya . Pero tatandaan po natin, collegial body ang magde-decide kung magpapatuloy pa ang hearing sa Committee on Justice. Kasi at any time, pwede pong matigil yan . At plenaryo po ang magde-decide. Hindi naman po si Congressman Terry Ridon, hindi naman po si Congressman Isabel Zamora, hindi naman po kung sinong kongresista lamang. Plenaryo, House members po ang magde-decide. Kung sinasabi man nilang may bilang, I believe hindi naman po yung prejudgment. Sapagkat maaaring yun talaga yung paniniwala nila . Sa huli, ang masusunod, numbers po. At kung may ganong paniniwala ang tao, I believe hindi po yun prejudgment, with due respect kay Fiscal EJ. Kaso lang siyempre, sa legal point of view niya, parang meron pong prejudgment na nangyayari dahil binibilang na kagad, wala pang ang pinepresentang ebidensya. Tandaan po natin kasi, ganito yan mga tol, hindi po ito ordinaryong criminal proceedings. Ito po ay political process na hindi lamang nakaangkla sa mga ebidensya kung hindi sa political na paniniwala. In fact, pagdating nga po sa Senado nito, malakas ang paniniwala natin na kahit ganap o malakas ang ebidensya laban kay Sara Duterte dahil po political process ito at ang magde-decide ay politiko katulad ng mga senador na nakaangkla ang suporta kay Sara Duterte, hindi nila iko-convict si Sara Duterte. Mas prejudgment pa ba kung ikukumpara ang sinabi ni Robin Padilla kumpara sa bilang na sinasabi ng mga kongresista? Diba si Robin Padilla, sinabi niya, walang kasalanan si Sara Duterte at hindi niya ito iko-convict sa isang impeachment trial. Wala na sigurong hihigit pa as prejudgment sa narinig po natin na yon kay Robin Padilla kumpara sa mga katanungan at sagot na ibinabato ng mga kongresista kaugnay po ng bilang na posibleng makuha at least 1/3 ng boto diyan po sa House of Representatives kaugnay ng impeachment complaint laban po dito kay Sara Duterte. Pero again, nire-respeto po natin yung point of view nito pong si Fiscal EJ, karapatan niya naman po yan dahil after all, siya po ay piskal at talagang nakaangkla ang kanyang mga sasabihin base po sa mga ebidensya. Tuloy po tayo dito. Ilang boto na lang po yun. 52 votes na lang po yung kailangan. So, tingin ko naman po, makukuha po ng Kongreso ito pong boto na ito. Pero hindi po masyadong mahalaga yung boto at this point. Tama. Ang mahalaga po at this point ay mailatag ano ba talaga yung tamang ebidensya, malakas ba yung mga ebidensya. Yun ang pinakamahalaga. Sa pangalawang pangulo. Kaya nga, diba? Yun ang pinakamahalaga. Hindi yung bilang sa ngayon. Yan naman ay kinilarify ni Congressman Terry Ridon. Kasi natatanong sila mga tol, alam namang hindi sumagot ito pong mga kongresista.
no? Ang tanong is very particular. May sapat ba kayong bilang na maibabahagi sa publiko kung sakasakaling magpatuloy ito at umakyat po sa plenaryo? Sinasagot lang naman nila yung sa paningin nila na gagawin ng ibang mga kongresista. And with that, mga tol, maraming salamat po sa 300 plus na manonood po natin sa Facebook at sa mga manonood po natin, almost 600 sa YouTube channel po natin. Maraming salamat po sa inyong lahat at nagpapasalamat ako muli sa nag-send po ng digital gift sa atin kay Yolanda Heart and Mind. Salamat po sa inyo at sa lahat po ng mga manonood po natin na patuloy na sumusuporta sa ating gobyerno at sa ating Pangulong Bongbong Marcos, siyempre dito po sa ating programa. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now, mga tol.